Simulan na natin ang ika-62 istorya. Pumunta tayo ngayon kay Argus kung saan makikita natin ang kanyang pagsuntok sa ulo ng isang piratang orc papunta sa sahig. Kasunod nito ay mapapansin natin habang kanyang kasama si Leon na nagawa nilang malupil ang maraming bilang ng kanilang kalaban sa loob ng barko. Natutuwa sa pangyayari dahil malapit na silang matapos sa pagpuksa ng kanilang mga kalaban, nasambit nito kay Leon na mabuti ang kanyang ginawa sa kanyang unang totoong laban, na may tuwa naman nitong pinasalamatan. Ngunit napatingin lang siya sa kanyang kamao at isinaad na mukhang hindi siya nakakagalaw gaya ng kanyang master. Pinagsabihan naman siya kaagad ni Argus na hindi niya kinakailangang magmadali dahil labis na naiiba ang kanilang mga karanasan kesa sa isa't isa. Dagdag pa nito habang inaangat ang kanyang kamao sa harap ni Leon na bukod pa rito ay magkaiba ang estilo ng teknik ng Tiramis Divine Feast na kanilang ginagamit. Ito ay dahil ang teknik ni Leon ay gumagamit ng liksi at biglaang paggalaw na natutunan niya sa kanyang pagiging isang jester. Nasambit din ito ng may tuwa sa kanyang mukha na ito ay ang estilo ng pakikipaglaban na hindi niya magagamit kaya kailangan lang ni Leon na mag-focus dito at sanayin ang kanyang sariling teknik ng mabuti. Dahil sa lahat ng sinabi ni Argus ay nagawa namang matigilan ni Leon. At habang sila ay nagpapatuloy sa paglalakad matapos ang kanilang pakikipaglaban ay isinaad lang ni Argus na ang layunin ni Leon ngayon ay mabuhay, na natutuwa niya namang pinasang-ayunan habang sumusunod. Dagdag pa nito na marahil magagawa niya ng makasunod sa mga yapak ng kanyang master sa lalong mas madaling panahon, nang bigla na lang mayroong kamay ang lumabas galing sa karagatan at humawak sa barko na kanilang kinaroroonan. Sa pangyayaring ito ay pansin naman natin ang pagkabahala sa mukha ng dalawa noong sila ay mapalingon sa kanilang napapansin. Ito ay dahil ang nasa kanilang harapan ngayon ay si Teleo na nagpapalabas ng kanyang masamang kulay pula at itim na aura habang daladala ang kanyang espada at kalahating shield na nagsasabi na silang mga salot ay palaging sumusulpot para siya ay hadlangan. Dagdag pa nito habang nagpapalabas ng matinding galit at panggagalaiti sa kanyang mukha na ang mga kasamahan ng puting uod ay kanyang papatayin lahat. Habang kanilang nararamdaman ang patuloy na ipinapalabas na malakas na aura ni Teleo ay may tuwang nasambit ni Argus kay Leon na mukhang mayroong malakas na kalaban ang sumulpot para sa kanyang unang laban, at natanong nito sa kanya kung ito ba ay kanyang makakaya. Hinampas naman kaagad ni Leon ang kanyang kamao sa kanyang palad at walang pag-aalinlangan na isinigaw ang kanyang pagsang-ayon dito para siya ay kalabanin. Gayunpaman, hindi na nag-aksaya pa ng oras itong si Teleo at kaagad na lumukso ng ilang beses galing sa kanyang kinaroroonan para kaagad na sugurin ang dalawa gamit ng kanyang espada na nagpapalabas ng kapangyarihan ng apoy, na siyang kaagad lang nilang nagawang maiwasan. Ngunit kahit na ganoon ay napuno ng usok ang kanilang paligid na bumalot kay Leon kaya wala siyang may makita. Labis naman ang kanyang pagkagulat at pagkabahala dahil pansin nito ang biglang paglitaw ni Teleo malapit sa kanyang harapan na daladala ang mga sandata nito, kung saan gamit ng kanyang espada ay kaagad niyang inatake si Leon para hiwain pero buti na lang ay napansin ito kaagad ni Argus at siya ay kanyang nahila papalayo sa kanya para ito ay maiwasan. Kasunod nito ay pinagsabihan niya si Leon na kung siya ay kakalma, magagawa niyang makita ang mga pag-atake ng kanilang kalaban at kanyang isinaad na ang ginagamit nito ay ang tinatawag na Rage 1 technique na gumagamit ng shield para itago kung saan ang espada nito aatake. Pansin naman nito ang mga sugat sa iba't ibang parte ng katawan ni Teleo kaya nasambit niya na mukhang napuruhan ito ng husto ng kanilang mga kasamahan. At habang pinagmamasdan nito si Teleo na patuloy na nagpapalabas ng kanyang malakas na aura habang hawak ang kanyang mga sandata, kanyang natanong sa kanya kung hindi ba't hindi nababagay na tawagin ng isang tao na pinakamalakas sa timog kung ito ay napupuno ng mga sugat habang may bit-bit na shield at espada. Nanlaki naman ang mga mata ni Teleo dahil dito, ngunit natanong niya lang kay Argus kung sa tingin ba nito ay mahuhulog siya sa pag-uudyok na nanggagaling sa mga insekto. Subalit maya't maya pa dahil sa kanyang mainiting ulo ay nainis ito ng sobra, kaya inatake nito ang haligi ng barko na nasa kanyang tabi habang pasigaw na nagsasabi na sila ay manahimik at mamatay na lamang gaya ng mga maliliit na insekto, na labis na ikinabahala ng dalawang kalalakihan. At dahil sa ginawa nitong pag-atake sa haligi ng barko ay nagawa itong mahati sa iilang piraso at mahulog papunta sa mga knight ng Pendragon kaya makikita natin ang pagbalikwas ni Leon ng kanyang katawan paatras ng ilang beses para maiwasan ang mga nahuhulog na bahagi ng malaking kahoy. Habang makikita naman natin si Argus na sinipa ang nahulog sa kanyang kahoy at ang kasunod naman ay kanyang sinuntok para ito ay kanyang maiwasan.
Makalipas ng ilang sandali ay mapapansin natin ang kanyang pag-atras papunta sa tabi ni Leon habang nagsasabi na dapat ang bastardong si Leo ay napagod na sa lahat ng kanyang pakikipaglaban pero mukhang mayroon pa siyang maraming lakas na natitira, kaya natanong lang ni Leon sa kanyang master kung ano ang kanilang dapat na gawin. Nasambit ni Argus na si Leon ay magiging pain para makuha ang atensyon nito at pagkatapos ito ay kanyang tatapusin, na ikinagulat lang ng husto ni Leon at hindi ito mapaniwalaan. Subalit napalingon lang sa kanya si Argus at may ngiting na tanong kung ano ang ikinakatakot nito. Ito ay dahil siya ay kanyang disipulo kaya kung siya ay magsabi ng ganito, alam niyang tunay niya itong magagawa. Hindi umaasang ganito kalaki ang tiwala ng master niya sa kanya, saglit na natigilan si Leon sa kanyang kinatatayuan. At dahil alam niya na buo ang tiwala ni Argus sa kanya ay may tuwa niya itong pinasang-ayunan sabay sabi na ito ay kanyang susubukan. Subalit bigla na lang silang dalawa na natigilan dahil sa mas pagpapalakas pa ni Leo ng kanyang aura papunta sa kanila habang napupuno ng panggagalaiting nagsasabi na huwag silang magbiro sa kanya. Samantalang ito ay nangyayari ay pumunta naman tayo pabalik kay Eren kung saan ngayon ay itinututok nito ang kanyang sandata papunta sa misteryosong lalaki na napupuno ng takip sa kanyang buong katawan na ngayon rin ay nagpalabas ng kanyang espada. Nasambit naman itong misteryosong lalaki ng paulit-ulit na kanyang papatayin ang Pendragon at ito ay ang kanyang gagawin ngayon. Kaya wala nang pag-aaksaya pa ng oras siyang dali-daling sumugod papunta sa ating bida. At nang siya ay makalapit ay kaagad siyang tumalon papunta kay Eren at nagpalabas ng isang malakas na pag-atake, subalit ito ay kaagad lang na naharang ng ating bida gamit ng kanyang espada. Habang nagbabanggaan ang kanilang mga sandata ay napaisip naman si Eren na ang pag-atake nito ay magaan, at hindi rin siya nakakaramdam ng galit o intensyong pumatay galing sa kanya. Gayunpaman, nagpalabas ng pag-counter si Eren sa kanya na siyang naging dahilan ng pagtilapo nito pabalik, kung saan siya ay nabangga papunta sa pader ng barko. Pansin naman ni Eren habang siya ay patuloy na nakaupo sa kanyang kinaroroonan ay ang pagsabi niya sa kanyang sarili na kailangan nitong hawakan ng mahigpit ang kanyang espada dahil kung hindi niya mapapatay ang isang Eren Pendragon. Nang bigla na lang nanlaki ang mga mata ni Eren dahil sa pagkabahala sa kanyang kakaibang nararamdamang bagay, ito ay dahil sa pagtayo ng misteryosong lalaki ay ang kanyang pagpapalabas ng kanyang napakalakas na kulay lilang aura na siyang naghuhugis ng hindi natin malaman na nilalang na nakatitig ng husto papunta kay Eren. Kasunod nito ay ang kanyang muling pagsugod sa ating bida kasabay ng kanyang paglagay ng kanyang aura papunta sa kanyang espada. Nang siya ay makalapit kay Eren ay kaagad niya itong buong lakas na inatake, subalit muli lang din itong hinarang ng ating bida gamit ng kanyang sandata. Ngunit sa pagkakataong ito ay pansin ni Eren na ang ipinalabas nitong pag-atake ngayon ay mas mabigat kesa ng dati at ang pinapakawalang aura nitong kanyang kalaban ay pamilyar. Ito ay dahil magkapareho ito sa kanyang kaibigan na siyang prinsipe ng imperyo na si Ian Aragon. At hindi lang ito dahil ito ay kahawig rin ng walang iba kundi ang emperor ng imperyo na naghuhugis ng isang leon ang aura. Kaya habang patuloy na nagbabanggaan ang kanilang mga sandata ay bigla na lang ginamit ni Eren ang kanyang dalawang espada, kung saan nagawa niyang maitulak pabalik ang sandata ng kanyang kalaban kaya sa sandaling nakahanap siya ng pagkakataon ay ginamit niya ang isa pa nitong espada para atakihin ito sa kanyang mukha. Na siyang naging dahilan kung bakit nagawa nitong matamaan ang kanyang suot na maskara. Nang mahiwa ang maskara nito ay pansin naman natin ang mukha ng isang batang lalaki na mayroong kulay dilaw na buhok at kulay pulang mata. At nang ito ay tuluyang mahulog paalis sa kanyang mukha papunta sa sahig, habang itinututok ni Eren ang kanyang sandata papunta sa kanya ay natanong niya itong pamilyar na lalaki na nasa kanyang harapan kung bakit siya nandito. Ito ay dahil ang misteryosong lalaking ito sa kanyang pagkakaalala sa dati niyang buhay ay ang naging emperor. Kaya habang masamang nakatitig sa kanya si Eren ay nasambit nito ang kanyang pangalan, ito ay dahil ang batang lalaking nasa kanyang harapan ay walang iba kundi ang bunsong anak ng kasalukuyang emperor na si Gufli Aragon na nakatitig lang din pabalik sa kanya. Lumipat naman ang eksena pabalik sa kabilang barko kung saan makikita natin ang sunod-sunod na pagsuntok ni Leon kay Leo na patuloy na umiiwas sa kanyang mga pag-atake. Habang ito ay nagpapatuloy ay natanong niya naman kung hindi ba siya ang jester doon sa loob ng palasyo, at nasambit niya na isang kahihiyan ang gaya niya na nagawang maging isang knight. Subalit kahit na ganoon, ang kanyang mga sinabi ay hindi alintana ni Leon at nasambit niya lang na ang pag-uudyok nito ay hindi natatalab sa kanya. Dagdag pa nito na ito ay dahil ngayon ay mayroon ng mga taong tumatanggap sa kanya at hindi siya pinagtatawanan,
kung saan nagpakawala siya ng isang malakas na pagsipa na kaagad namang nagawang maiwasan ni Leo sa pamamagitan ng pagyuko nito pabalik ng kanyang katawan. Pansin naman ni Leon na ang kanilang martial arts ay hindi gumagana sa kanilang kalaban. Gayunpaman hindi siya nag-iisa dahil makikita natin ang biglang pagsulpot ni Argus sa likuran ni Leo, na siyang naging dahilan ng sabay nilang dalawa na pag-atake sa pamamagitan ng pagsipa ni Argus sa kanyang likod habang si Leon naman ay sinipa ang kanyang paa. Hindi inaasahan ang pangyayari, labis na nainis itong si Leo kaya buong galit nitong ginamit at ipinalabas ang kapangyarihan ng kanyang kumukuryenteng shield at nag-aapoy na espada habang pasigaw na nagsasabi na silang mga salot ay hayaan siyang makapunta sa bastardong puting uod, na ikinabahala naman ng dalawa kaya sila ay kaagad na paatras papalayo sa kanya. At habang inilalagay ng kanyang master ang kamay nito sa kanyang harapan para siya ay pigilan, naisip ni Leon na kung mananatili ang bagay sa pagiging ganito ay hindi na sila makakalapit sa kanya at hindi din siya makakagawa ng pagkakataon para sa kanyang master upang tapusin ang kanilang kalaban. Subalit bigla na lang naagaw ang atensyon nito papunta sa natumbang nasusunog na haligi sa kanyang tabi, na siyang kaagad na nabiyak dahil sa patuloy nitong pagkasunog. At dahil dito ay mayroong pumasok sa kanyang isipan na kakaibang plano. Kaya dali-dali siyang tumakbo paalis sa kanilang kinaroroonan at nasambit sa kanyang master na ihanda nito ang kanyang espesyal na teknik, kaya ipinagtaka naman ito ni Argus at napatanong na lamang kung ano ang kanyang pinaplano. Pansin naman natin ang pagsugod ni Leon papunta kay Leo na ngayon ay napupuno ng galit sa loob ng patuloy na nasusunog na barko, kung saan habang siya ay tumatakbo papalapit sa kanya ay mayroon siyang kinuhang isang lubid sa sahig. Sa tindi ng pagkabahala ay dali-dali na iniangat ni Leo ang kanyang espada at ipinalabas ang kapangyarihan nitong apoy, kung saan ang makalapit si Leon papunta sa kanyang harapan ay kaagad niya itong hinawi. Ngunit hindi ito tumama dahil nagawa niya itong maiwasan sa pamamagitan ng pag-slide nito papunta sa pagitan ng kanyang mga hita habang patuloy na hawak ang lubid. Kasunod nito ay ang kanyang sunod-sunod na paglukso papunta sa nasusunog na haligi na ipinagtaka naman ng dalawang nasa ibaba. Maya't-maya pa ay nagawa ni Leon na makaakyat dito kaya siya ay nagpatuloy habang daladala ang lubid sa kanyang kamay. Nagawa namang maunawaan ni Argus ang pinaplano ni Leon sa paggamit nitong haligi kaya kanyang napagdesisyonan na papuntahin sa tabi nito ang bastardong si Leo. Kaya walang pag-aaksaya ng oras na dali-daling sumugod si Argus papunta sa kanilang kalaban at kaagad itong pinaulanan ng mga pag-atake para siya ay mapaatras. Pabalik kay Leon ay mapapansin natin ang kanyang ilang beses na pagtali ng lubid sa nasusunog na malaking kahoy kung saan ito ay kanyang natapos di kalaunan. At dahil ito ay kanyang tuluyang nagawa, napatingin siya sa ibaba sa patuloy na pakikipaglaban ng kanyang master at ni Leo. Nang bigla na lang siyang tumalon pababa sa nasusunog na haligi ng barko kasabay ng paghawak nito sa magkabilang dulo ng lubid gamit ng kanyang dalawang kamay. Na siyang naging dahilan kung bakit itong malaking kahoy ay napiga ng husto, kasunod nito ay ang pagkaputol at pagkawasak nitong nasusunog na bagay para mahulog lahat kung saan naruroon ang kanilang kalaban na pirata. Sa pagkabahala ay isa-isa itong sinangga ni Leo gamit ng kanyang espada, ngunit nagulat siya ng husto dahil sa biglang pagsulpot ni Argus sa kanyang harapan at pagpapalabas nito ng isang malakas na pagsuntok na bahagya niya lang na naiwasan. Habang patuloy na hawak ni Leon ang lubid at nakamasid sa kanila, naisip niya na dahil ang kanilang pinagsamang pag-atake ng kanyang master ay gumana noon, ngayon dahil sa mga durog na kahoy ay magiging mas madali para sa kanyang master na maabot itong kanilang kalaban, at dagdag pa nito na kailangan nitong makagawa pa ng isang pagkakataon. Kaya habang patuloy nitong hawak ang lubid sa kanyang kamay ay walang pag-aaksaya siyang tumakbo sa kinaroroonan ni Argus at Leo na patuloy na nakikipagbakbakan habang nahuhulog sa kanila ang pira-piraso ng mga kahoy. At nang kanyang marating ang kanilang kalaban ay makikita natin ang sabay nilang pag-atake sa kanya gamit ng kanilang mga kamao na agad na tumama kay Leo. Pagkatapos nito ay muling nag-slide si Leon sa ibaba ng kanyang hita, at gamit ng lubid na kanyang dala ay ipinulupot niya ito sa paa ni Leo. Kasunod nito habang nagpapatuloy sa pakikipaglaban ang kanyang master at ang kanilang kalaban na pirata ay ang kanyang patuloy na pagtakbo, kung saan siya ay nahinto sa oras na maabot niya ang dulo ng barko habang napapaisip na walang saysay ang paggamit ng kanyang master ng kanyang sikretong teknik kung hindi niya ito matatamaan kaya kailangan niyang gumawa ng sitwasyon para hindi siya magmintis. Kaya ang hawak nitong lubid na siyang nagawa niyang mapulupot sa paa ni Leo ay bigla niya namang hinila ng napakalakas.
na siyang naging dahilan ng pag-angat nitong lubid na konektado sa malaking kahoy kasabay ng kanilang kalaban na si Teleo, kaya makikita natin siya ngayon na nakalambitin sa itaas ng ere habang kaharap itong si Argus. Ang pangyayaring ito ay hindi naman inaasahan ni Teleo, kaya ito ay labis niyang ikinabigla at ikinabahala habang siya ay patuloy na nakalambitin. Makalipas ng ilang sandali ay may tuwang nasambit ni Leon na siya ay umaasa sa kanyang master sabay bitaw sa lubid na hawak nito, na siyang naging dahilan ng pagluwag ng pagkakatali nito sa paa ng kanilang kalaban na pirata. Ang tagpong ito ay naging paraan naman para mahulog itong kanilang kalaban sa harap mismo kung saan naroroon si Argus habang inihahanda ang kanyang kamao para magpalabas ng pag-atake. Mapapansin naman natin ang kanyang pagseseryoso, kung saan ang mahulog ng tuluyan si Teleo sa kanyang saklaw ay walang pag-aalinlangan niya ito at buong lakas na sinuntok sa sikmura gamit ng kanyang teknik na tinatawag na piercing strike. Na siyang kaagad na naramdaman ng kanilang kalaban kaya siya ay natigilan, at makalipas lang ng ilang sandali ay nagawang lumabas ng dugo sa kanyang bibig, mata at tenga dahil sa tindi ng lakas nito. Kasunod nito ay makikita natin ang kanyang pagluhod sa sahig kasabay ng kanyang pagbitaw sa kanyang mga sandata, kung saan kaagad siyang natumba at nalunod sa kanyang sariling dugo sa harap ni Argus sa loob ng nasusunog na barko. Ang bilis ng mga pangyayari ay nagawa namang magpatigil kay Leon. Subalit dahil nauunawaan niya na nagawa nilang mapatay si Teleo ay labis niya itong ikinasaya. Dali-dali naman siyang tumakbo papunta sa kanyang master habang patuloy na sumisigaw sa saya ng paulit-ulit na ito ay kanilang nagawa. Pinasalamatan naman siya ni Argus dahil ang kanilang pagwawagi ay dahil sa kanya, at ito ay kanyang nagawa dahil ginamit niya ang pagkakataon ng kanyang maunawaan na hindi gumagana ang kanyang sariling teknik. Dagdag pa ni Argus na ang mabilis na pag-iisip ay ang isa sa pinakaimportanteng bagay sa digmaan. Kasunod nito ay ang kanyang paghawak sa ulo ni Leon at nasambit na mas mapapabuti pa nito ang kanyang sariling teknik ng kahit anong oras, at mabuti ang kanyang ginawa gaya ng kanyang inaasahan sa kanyang disipulo. Napuno naman ng tuwa si Leon at naluha sa kanyang sinabi kaya siya ay nagpasalamat sa kanyang master. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang katuwaan dahil bigla na lang humawak ang kamay ni Teleo sa kanyang paa, na labis namang ikinagulat ng dalawa kaya sila ay nabato at natigilan sa kanilang kinaroroonan. Itong si Teleo ay bigla namang tumingala at habang siya ay napupuno ng dugo sa kanyang buong mukha ay may panggagalaitin itong nasambit na papatayin niya ang bawat isa sa kanilang mga bastardo. Kasunod nito ay ang kanyang paggamit ng kanyang sandatang shield na siyang kaagad na kumuryente kay Argus at Leon na nakatayo malapit sa kanya. Dahil dito ay kaagad namang nawala ng malay itong si Leon, habang si Argus ay nagawa namang matumba dahil sa tindi ng lakas ng kuryente. Makalipas ng ilang sandali ay makikita natin na hindi magawang makagalaw ni Argus sa kanyang kinaroroonan at ang pagbangon ni Teleo sa harap ni Leon habang nagpapalabas ng napakalakas niyang itim at pulang aura habang hawak-hawak ang kanyang mga sandata. Kaya sinubukan ni Argus na gisingin si Leon sa pamamagitan ng pagsabi nito na siya ay bumangon at tumakbo ngunit ito ay hindi tumutugon. Wala naman siyang may nagawa kundi ang mapasigaw na lamang ng pangalan ng kanyang estudyante noong kaagad na ginamit ni Teleo ang kanyang nag-aapoy na espada para hiwain itong walang malay na knight ng Pendragon. Subalit bago ito mangyari ay mapapansin natin ang pagbiyak ng sahig ng barko, kung saan sa butas na bigla na lang sumulpot ay ang paglabas ng halimaw na dolphin para magawang atakihin si Teleo upang mapigil ang kanyang ginawang mabilis na pag-atake. Ang pangyayaring ito ay hindi naman mapaniwalaan ni Argus kaya makikita natin ang labis na pagkabigla sa kanyang mukha habang nahuhulog ang mga patak ng tubig sa kanyang harapan. Pansin naman natin si Teleo na muling nawala ng malay habang siya ay kagat-kagat ng nilalang, kung saan makalipas muli ng ilang sandali ay mapapansin natin ang pagdala nito sa kanya papunta sa karagatan. Naagaw naman ang atensyon ni Argus dahil sa pagsulpot ng lalaki sa kanilang barko habang nagtatanong kung papaano ang mga itong nabuhay. Dahil sa paglabas ng lalaki ay muling nagulat ng husto si Argus at hindi makapaniwala na siya ay nandito. Ito ay dahil ang sumagip sa kanila ay walang iba kundi ang kapitan ng Winterstorm Pirates na si John Mayers na hindi sila tinraidor at patuloy pa rin na nasa kanilang panig.